Hello to everyone, brother and sister. Salamat at tayo ay binigyan na naman ng pagkakataon upang pag-aralan ang kanyang salita. Ito sana ay maisapamuhay natin, maging bukas ang ating kaisipan, na dapat tayo ay hindi lamang nakasalalay ang ating pag-aaral sa isang kaisipan lamang. Kasi ayon sa Revelation 3, mapalad ang nakikinig at bumabasa. Kapag nakapakinig ka at nakabasa ka, mapalad ka. So ibig sabihin mag-aaral ka. Ngayon, pakinggan mo sila lahat, katulad ng aking ginagawa. Ngayon sa pagkakataong ito, bago natin simulan ay simulan natin sa maiksing panalangin. Ama naming banal na nasa langit ka, sa oras po na ito aming pag-aaralan ang iyong salita. Sana ito ay naayon sa iyong kalooban. Maipahayag ito na may katapatan at walang kakulangan. Salamat Ama, bantayan mo po ako ng banal na espiritu upang aking maihayag ang katwiran at katotohanan mo. Salamat po Ama. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, meron akong ginawa dito na topic. Meron akong topic dito na ang title na aking nabuo. Ito ay matagal ko na, kaya lang yung sabihin nyo, ito nga, basta at least ako'y nagkaroon ng pagkakataon na maihayag ito. Dahil nga bumabagyo, hindi ako nakapaghanap buhay, kaya nagawa ko ito sa pagkakataon ito. Kahit na yung binyo ko ay hindi maganda, pero ang maganda dito ay ako'y naipagpatuloy ko yung aking panata sa Diyos dahil ako ay binigyan pa ng pangalawang pagkakataon mabuhay dito sa lupang ito. Kung bakit ako napunta sa kalagayan na ito. Ngayon, ang topic natin sa hapong ito na binigyan ko ng title ay Relihiyon Itinayo ni Kristo, binago ang pangalan ng matatalino at sinakmal ng mabangis na hayop ang pamamahingang Sabat. Yan ang title na aking ginawa. Ngayon, paano ba natin ito malalaman? Itong mga to. Ngayon, bago tayo magpatuloy, para maliwanagan tayo ng mas mabuti, balikan natin simula noong sa panahon ni Adan at iba, panahon ni Noe at ang kanyang pamilya, panahon ng mga Israelita sa pagkaalipin, at panahon noong ang mga Israelita na nakita ng Diyos na may kakulangan. Ngayon, ako ay may ginamit, kasi dito ang Diyos ay may mga ginagamit sa iba't ibang uri ng panahon na instrumento. Ngayon, ano ba ang instrumento? Yung word na instrument. Ngayon ito, ang instrumento ay isang noun o pangalan. Ano ba ang noun? Ito ay pangalan ng bagay, lugar, tao, hayop o pangyayari. So, ibig sabihin, itong instrumento nito, pwedeng gamitin sa bagay, pwedeng gamitin sa tao, o sa pangalan, sa hayop o pangyayari. Ngayon, ano ba ang instrumento na ginamit ng Diyos Ama sa langit sa panahon ni Eva at Adan? Dito natin makikita sa Genesis 2:15. Genesis 2 sa Genesis 2:15
11. At ito ang sinasabi. At kinuha ng Panginoon Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka ng may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, niyon ay walang pagsalang mamamatay ka. Ito yung instrumento na ginamit ng Diyos. Ano ba yung instrumento sa panahon ni Eva at Adan? Yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Yan ang ginamit ng Diyos Ama na instrumento para i-test yung kanyang nilika na tao na kung susunod o susuway. Ngayon, dito naman tayo sa pangalawang instrumento ko sa panahon naman ni Noe. Ito ay makikita natin sa Genesis 6, 13 hanggang 22. At ito ang sinasabi. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napupuno ng kaharasan dahil sa kanila, at narito sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Gumawa ka ng isang sasakyan, kahoy, na gopher, gagawa ka ng mga silid sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahig. At ganitong paraan gagawin mo sa 300 siko ang haba ng sasakyan, 50 siko ang luwang at 30 siko ang taas. Gagawa ka ng isang durangawan sasakyan at wawasakan mo ng isang siko sa dagong itaas, at ang pintuan ng sasakyan ay ilalagay mo sa tagiliran. Gagawin mong may lapag na lalong mababa, pangalawa at pangatlo. At narito ako'y magpapadagsa ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman nang may hininga ng buhay. Ang lahat ng nasa lupa ay ng mga mamatay. Datapwat pagtitibayin ko ang aking tipan sa iyo, at ikaw ay lululan sasakyan, ikaw at ang iyong mga anak na lalaki at ang iyong asawa at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. At sa bawat nangabubuhay sa lahat ng laman na ay may maglululan ka sa loob ng sasakyan ng dalawa sa bawat uri, upang maingatan silang buhay na kasama mo. Lalaki at babae ang kinakailangan. Yun ang nangyari dito sa panahon ni Noe. Ano ang kanyang ipinagawa kay Noe? Ang ipinagawa sa kanya ay yung kanilang sasakyan na pwede naman, dahil ang Diyos ay makapangyarihan, pwede namang sinuwid dahil siya ang nakita yung kanyang kaya napakabuti. Pero gumamit ang Diyos na instrumento upang sila ay maligtas sa gagawin ng Diyos na baha. Yan. Doon niya sa kapanahon na naman ni Noe. Ngayon, sa panahon naman ng mga Israelita sa pagkalipin, sino ba ang ginamit ng Diyos Ama? Sa panahon sa mga Israel sa pagkalipin, ito ay makikita natin sa Exodo 3:1 hanggang 8. At ito ang sinasabi.
Inilagaan nga ni Moises ang kawan ni Jethro sa kanyang biyanan na saserdote sa Midian at kanyang pinanubayan ang kawan sa likuran ng ilang at napasabundok ng Diyos sa Horeb. At ang hangin ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas na apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. At siya'y nagmasid at narito ang kahoy ay nagniningas sa apoy at ang kahoy ay hindi natutupo. At sinabi ni Moises, ako'y liliko ngayon at titingnan ko ito dakilang panoorin kung bakit ang kahoy ay hindi natutupo. At nang makita ng Panginoon na panunuorin niya, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang puno kahoy at sinabi, Moises, Moises. At kanyang sinabi, narito ako. At sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang iyong pangyapak sa iyong mga paa sapagkat ang dakong iyong kinatatayon ay banal na lupa. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya ay natakot na tumingin sa Diyos. At sinabi ng Panginoon, akin ngang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto at aking dininig ang kanilang daing dahil sa mga tagapag-atang sa kanila sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan. At ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng Ehipsyo at upang sila isampa sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupang yaong sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot sa dako ng Kananeo at Hiteo at ng Amoreo at ng Pereseo at ng Hibyo at ng Jesibyo. Yan yung ginawa noong ang mga Israelita sa panahon ni Moises sa pagkalipin. Sino ang ginamit ng Diyos sa panahon na yan na instrumento? Si Moises. Ang ginamit niya upang ang mga Israelita ay palayain ng mga paraon. At doon natin nalaman at napag-aralan natin na doon sa panahon na kung sino ang ginamit ng Diyos Ama sa panahon ng mga Israelita sa pagkalipin. At ngayon dito naman tayo sa pagpapatuloy ng ating topic, kung sino man ang ginamit ng Diyos Ama na instrumento sa panahon ng mga Israelita na may makita ang Diyos ng kakulangan ng kanyang bayan. Alin dito? Yung bayan ng mga Israelita na may nakakita ang Diyos ng kakulangan. At dito natin puntahan sa makikita natin sa Mateo 1, sa Mateo 1, 21 hanggang 22. At ito ang sinasabi. At siya ay nanganak ng isang lalaki at ang pangalan ay tatawag mo sa kanyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanilang bayan. Alam nyo na ba? Bayan niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kasama ba tayo dito? Sa mga taong hindi tulis na tinatawag ng mga hintil? Kasakop ba tayo dito? Kanino si Jesus ibinigay? Sa kanyang bayan, hindi sa lahat. Kasi yun ang bayan lamang ng Diyos Ama, simula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Yan yung kanyang bayan. Kaya kanino ba ibinigay si Jesus? Uulitin ko sa 21. At siya mga anak ng isang lalaki at ang pangalan ay itatawag mo sa kanya Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat na ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa magitan ng mga propeta nagsasabi. Sa 23, narito ang dalagay magdadalang tao at mga anak ng isang lalaki at ang pangalan itatawag sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Sino ang nagsabi nito? Si Mateo.
Ito yung hiwaga. Dito ito sa Mateo 1. Hindi ito sa pangkalahatan. Si Jesus ay binigay para iligtas ang kanyang bayan. At ito ay mapapatunayan din dito sa Hebreo 8 hanggang 13. 8 hanggang 13. 8 hanggang 13. At ito ang sinasabi, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw na sinabi ng Panginoon, ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbayanan ni Israel at sangbahayan ni Huda. Yun, kung bakit nang makakita nga ang Panginoon nang may kakulangan, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus upang alin? At gagawa siya ng bagong pakipagtipan dahil may kakulangan. Sa 9, hindi ayon sa tipang aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay, upang sila'y hatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nanatili sa akin tipan at akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. Sapagkat ito ang pakipagtipang aking gagawin sa sangbayan ni Israel. Alin ba Israel? Ano ba yung mga Israel na yan? Yung mga Israelita simula kay Abraham hanggang sa panahon ni Jacob. Hindi rito kasama yung mga hintil, yung mga tinatawag na hindi tuli. Yan, kasama tayo doon. Sa panahon na yan, hindi agad ibinigay. Hindi niya ibinigay ito para sa atin, ibinigay lamang si doon gagapin. Paano ba tayo magkakaroon ng gantimpala ngayon sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral? At anong ginawa na ito? Sapagkat ito ang pakipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ng Israel, pagkatapos ng mga araw na yaon, sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga pag-isip, at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Yon. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanilang kababayan at ang bawat isa sa kanilang kapatid na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadakidakilaan sa kanila, sapagkat ako'y maging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Yun ang pinag-uusapan dito, yung mga kalikuan ng bayan lang niya ni Israel. Kaya dun si Kristo isinugo ng Diyos Ama. Yan, pagkatandaan ninyo mga kapatid, akala nung iba ito ay sinugo sa lahat. Ngayon, makikita ninyo kung bakit ko ito sinasabi. Dito sa 13, doon sa sinasabi niya, sa isang bagong tipan ay niluluma niya ang una, datapwat ang maging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. Yan dahil dumating si Kristo, may mga inalis si Kristo doon, kaya nga hindi mga nagustuhan ng mga Hudyo. Diyan natin na makikilala, diyan natin nalaman na si Kristo ay ibinigay sa kanyang bayan, sa bayang Israel. Nalaman natin na si Jesus ay isinugo ng Diyos Ama sa langit, ang kaisa-isahan niyang anak, upang baguhin ang kanyang bayan. Ito ay makikita sa Matthew 23. At ano sinasabi? Magliliyang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawag Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. Sa ngayon ay sa Hebreo 8 hanggang 13. 8 hanggang 13. Alam natin tayo ay hindi kasama sa lahi ni Abraham, Isaac at Jacob. Tayo ay mga ibang lugar. Sino ba ang ibinigay sa atin ng Kristo upang malaman natin ang kanyang mga salita?
ang tawag sa atin ng mga banal na kasulatan ay mga hintil, hindi tuli. Noong unang kapanahunan, wala pang Biblia, hindi alam ng ating mga ninuno ang tungkol sa kasulatan sa mga Israelita. Ngayon, alam natin na si Jesus ay nangaral sa kanyang bayan, pinahirapan, namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit. Sa pagkakataong ito, sino ba ang itinalaga na instrumento upang malaman natin ang kanyang mga kasalita, upang gawin natin batayan upang tayo ay makalasap ng pagliligtas ni Kristo at Diyos Ama sa langit? Ano ba ang kalagayan na instrumento na ito at sino ba ito? Ito ay makikita sa Gawa 8:1-3. Yan, tingnan natin dito sa Gawa 8:1-3. At ito ang sinasabi. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay, at ng araw na iyon nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At sila lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban sa mga apostol. At inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan, at siya ay tinangisan ng di kawasan. Datapwat pinuksa ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga lalaki at mga babae, at sila'y ipinapasok sa bilangguan. Yan. Sino yon? Sino yung mahigpit na yan? Si Saulo. Yan yung kalagayan ng instrumento na ibinigay para sa atin. At dito rin natin sa Gawa 9:1-31. Yan, Gawa 9:1-31. Datapat si Saulo na sumisilakbo pa ang mga pagbabanta, pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon, ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kaniya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga, upang kung siya'y makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, maging mga lalaki o babae man, ay kanyang silang madaling gapos sa Jerusalem. At sa kaniya'y paglalakad ay nangyari na siya ay malapit sa Damasco, at pagtakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At sa kaniyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco, at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit, at siya'y nasubsob sa lupa at nakarinig ng isang tinig din sa kanya nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Yan. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan, at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. At ang mga taong kasama niya sa paglalakad ay nangatilihan na hindi nakapagsalita at nakaririnig ang tinig, datapwat walang makitang sinuman. At nagtindig sa lupa si Saulo, at pagdilat ng kanyang mga mata ay hindi siya nakakita ng anuman, at kanyang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. At siya ay 3 araw na walang paningin at hindi kumain, uminom man. Ngayon nga'y
May isang alagad sa Damasco na nangangalang Ananias, at sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias, at sinabi niya, narito ako, Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumaroon sa lansangang tinatawag na Matuwid, at itanong mo sa bahay ni Judas ang isa na nagngangalang Saulo, lalaking taga-Tarso, sapagkat narito siya'y nanganalangin at nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumasok at ipinatong ang kanyang kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kaniyang paningin. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami na ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginagawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito siya ay may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote na gapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Datapat sinabi sa kanya, Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harap ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Sapagkat sa kanya ay aking ipagkikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. At umalis si Ananias at pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kaniya na sinasabi, Kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatuwid bagay si Jesus na nasa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Yan. Diyan na si Saulo nagkaroon, itong isang hintil na ito na umuusig sa iglesia ng Diyos ay napuspos ng Espiritu. Dito na siya nakatanggap. At dito sa 18, at pagdakay nangalaglag mula sa kanyang mga mata ang mga parang kaliskis, at tinanggap niya ang kanyang paningin, at siya'y nagtindig, at siya'y binautismuhan, at siya'y kumain at lumakas, at siya'y nakisamang ilang araw sa mga alagad na nangasa Damasco. At pagdakay kanyang itinanyag sa mga sinagoga na si Jesus na siya ang anak ng Diyos, at ang lahat ng sa kanya'y nakarinig ay namangha at nangagsabi, hindi baga ito yaong sa Jerusalem ay lumipol sa mga nagsisitawag sa pangalang ito? At sa ganitong ay naparito siya upang sila'y dalhin gapos sa harap ng mga pangulong saserdote. Datapat lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo nang nangananahan sa Damasco na pinatunay na ito ang Kristo. At nang maganap ang maraming mga araw ay sanggunian ang mga Hudyo upang siya patayin. Datapat na pagtalastas ni Saulo ang sa kanilang banta, at kanilang binantayan naman ang mga pintuang daan sa araw na gabi upang siya'y kanilang patayin. Ngunit kinuha siya sa gabi ng kanyang mga alagad, at siya'y ibinaba sa kuta, at sila'y inihugos sa nasa ilang balaong. At nang siya'y dumating sa Jerusalem ay pinagsikapan niyang makipisan sa mga alagad, at silang lahat ay nangatakot sa kanya, at di paniniwala na siya'y alagad. Tatapat kinuha siya ni Bernabe, at siya'y iniharap sa mga apostol, at sa kanila'y isinalaysay kung paanong nakita niya sa daan ang Panginoon
at kinausap siya at kung paanong siya'y nangaral sa Damasco na may katapangan sa pangalan ni Jesus. At siya'y kasama-sama nila na pumapasok at lumalabas sa Jerusalem at nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon, at siya'y nagsasalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko, Hudyo, datapat pinagpipilitan nilang sila'y mapatay. At nang malaman ito ng mga kapatid, ay inihatid nila siya sa Cesarea at sila'y sinugo nila sa Tarso. Sa gayon, nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria. Palibhasa'y pinagtibay at sa paglalakad ng may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo ay nagsisidami. Yan yung nangyari ngayon. Yan yung instrumento na yan. Ngayon din dito rin, alamin din natin, kasi ito rin ang naging instrumento rin sa kapanahonan natin. Si Pedro rin ang isinugo ng Diyos sa mga hintil sa Gawa 9:32 hanggang 42, Gawa 10:1 hanggang 48, Gawa 11:1 hanggang 18. Si Pedro ang nagpatotoo na buwaba din ang Espiritu ng Diyos sa mga hintil, sa mga hindi tuli o mga hintil. Pero ang may malaking kapamahalaan sa mga hintil, may kapangyarihan at mga Israelita ay si Saulo, na tinatawag na Pablo noong gawin siyang apostol ng Panginoong Hesus. Ang kanyang kasulatan ay makita simula sa Gawa, Roma 1:2, mga taga-Korinto, taga-Galacia, taga-Efeso, mga taga-Pilipos, taga-Kolosas 1:2, mga taga-Tesalonica 1:2, Timoteo, Tito at Pilimon. Ang tanong, nang tawagin maging apostol ni Jesucristo si Pablo, ano ang reliyon kanyang inaniban o sinamahan? Tanungin natin siya, at siya rin ang nagsulat nito. Ito ay makikita sa kanyang kasulatan dito sa 1 Korinto 1:2. Saan ba siya sumama? 1 Korinto 1:2. Ito ang sinasabi dito sa 1 Korinto 1:2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga katuwid bagay sa mga pinaging banal kay Kristo Jesus, na tinatawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon. Yan. San ba o sumama si Pablo? Siya rin ang nagsulat nito dahil ginawa nga siyang maging apostol ni Jesucristo. Siya ang naglahad kung siya umanib o sumama. Yan. Dito sa 11, dito rin sa Korinto 11:21 hanggang 22. 21. At ito ang sinasabi, sapagkat sa inyong pagkain ang bawat isa ay kumukuha ng kaniyang sariling hapunan at nagpapauna sa iba, at ang iba ay sa gutom at sa iba ay sa 22, wala baga kayong mga bahay na inyong makakanan at mainuman? Uniwa walang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang mga wala na anuman? Anong aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin sa bagay na ito at hindi ko kayo pinupuri? Yan.
Yun, Iglesia ng Diyos pa rin. At dito sa 15, sa 1 Corinto 15, maybe hanggang 10. 1 Corinto 15, maybe hanggang 10. At ito, ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat na tawaging apostol sapagkat pinag-uusig ko ang Iglesia ng Diyos. Yan, sino nagsasalita yan? Si Pablo. Yan. Datapwat sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumama sa akin. Yan. Dito rin sa yan yung 2 Corinthians 1:1. Si Pablo na apostol ni Jesucristo sa magitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Corinto, kalakip sa lahat ng banal na nasa buong Akaya. Yan. Diyan siya umanib at siya din siya, kasi naisulat niya dahil diyan siya umanib. Diyan siya umanib sa Iglesia ng Diyos. Sa Galatians 1:13. Dito tayo sa Galatia 1:13. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamuhay ng nakaraang panahon sa reliyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang Iglesia ng Diyos. Yan. Nasa Galatians 1:13. Dito rin sa Tesalonian, ito yung mga aklat ni Pablo na inyong makikita sa Tesalonian 2:14. Tesalonica, sa 1 Tesalonica 2:14. At ito ang sinasabi, sapagkat kayo'y mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus, sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sarili, mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo.